Saan nga ba galing ang kapangyarihan ni Judge sa panggagamot? Ayon sa kanya, ito'y galing sa mga duwende na kung tawagin niya ay mga gabay. Ngunit paano niya nakilala ang mga duwende? Ayon pa rin kay Judge, ito'y mga kaibigan ng kanyang nakababatang kapatid na si Obet. Sadyang parang hinango sa fairy tale ang kwento ni Obet at ng kanyang 8 kaibigang duwende. Dati rin siya nakatira sa malapalasyong bahay, ngunit kinilangan itong lisanin matapos mamayapa ang kanyang mga magulang. Si Obet, ang nakababatang kapatid ni Judge Floro, masasabi nga naging buhay niya ay may hawig sa naging buhay ng ating bidang karakter na si Snow White. Kwento mo nga kung paano mo nakilala itong mga tinatawag mong kaibigan. Kasi namatay pa pangkong, umiyak ako sa duluan. Anong duluan? Yung sa duwat, may kabayan. Yung bahay ng mamang ko, dati, doon ko nang nakatira, buhay pa mamang ko noon. Kailan ito nangyari? June 2, 1983 po, gabi. Bali na yun, sa ano yata, Biyernes. Anong ginagawa mo sa may duwan? Wala, gusto ko lang may mahihiyak kasi sa CR maraming tao, di makahiya eh. Hingi na ako. Punta ako sa duluan, ako mag-isa, natakot ako. Uwi ako, sabi, marami pumipita, may gumagano. Yung pala sila yun, tapos gumawa ng ilaw. Yung pala sila yung mga kaibigan pala, duwende. Sabi nila, pagka matakot kami mga kaibigan mo, si Luis, si Arman, tutulungan ka namin lahat ng problema. Pati kuya mo makapagkano. Para na rin Snow White ang kwento ni Obet. Lamang nga lang siya ng konti kay Snow White pagdating sa dami ng maliliit na kaibigan. 8 ang kaibigang duwende ni Obet. 3 ang nasa Pilipinas, 5 raw ang nasa Japan. Ayon sa kanya, isa silang maliliit na nilalang. Sila nagbibigay ng proteksyon kay Obet at sa kanyang Kuya Floro sa anumang kaaway at sa kuna na kanilang pagdaraanan. Kaibigan mo mga duwende, saan sila nakatira? Dito sa akin, nandito yung 3 ngayon. Kasi hindi namin sila nakikita, pwede mong nalang i-describe kung ano yung itsura nila. Ay, tsura nila gano'n, yung mukha nila parang maliit, ganyan. Tapos mayroon gano'n simblero. Tapos ang kulay ng simblero ni Luis, pink. Tapos kay Angel pala pink, kay Luis, yellow. Kay Arman, brown. Tapos yung katawan nila, parang ganito rin kasi ano ng balikat ko, maliliit. Pag may mga kalaban ako, hindi makakalapit sa akin. Nandito sila palagi sa akin, may islap yung mga ilaw nila. Ano ang pangalan ng mga kaibigan mo? Arman, Luis, Angel, tapos may Berto, may Luisa, may Pedro, may Angelo, may Elo. Wala sila. Pero yung 5 nabanggit mo kanina, nasa Japan? Nasa Japan kasi doon sila nakatira, nagbaba. Kasi dinadala lang yung mga, ngayon magkakapatid yun, walo. Nilala na nila sila Luis, si Arman. Pag Pasko, umuwi sila, Christmas. Tapos January, umalis sila. Pag birthday ko, binibigyan nila akong regalo, gano'n. Ano binibigyan nila sila sa'yo? Kapangyarihan, mga magic. Na yung talino ko, hindi ako maluloko ng may ibang tao, gano'n. Paano pumupunta sa Japan itong mga ibang kaibigan mo at paano sila nakakabalik dito? Meron silang, lumilipat sila para meron silang yung carpet, magic carpet, sumasakay sila ron. Meron sila nun. Tapos meron silang mga pakpak, gano'n. Itong mga kaibigan mo nasa Pilipinas ngayon, nasa sila ngayon? Mga kaibigan ko, nasa akin, 3 sila, si Arman, si Angel. Pwedeng ituro mo lahat sila ngayon? Nandito yung 2, nandito yung 1. Daig pa ang isang kaibigan ng mga ito. Kahit anong oras handa silang dumamay sa anumang problema. Ayon sa kanya, mahilig din daw itong makipaglaro sa kanya. Pagka alas 12 ng gabi, may problema ako. At anytime ngayon, natanong ko, nadidinig ko yun, natutuwa sila, nakukuna sila sa... Tapos isa kumakanta rin ako, gano'n, ako ng TV. Sinasamahan ka nila? Sinasamahan. Natutuwa sila sa mga gano'n. Kung naglalaro ako, nakikijoin na rin sila. Pagkagabi, yung si Luis, si Arman, nasa kuya, kasi malis na, di siya pinababaya. Gabi na umuwi sa akin si Angel, pag ano nila. Pumalis sa kuya ko yung 2, kasapi na sa kanya. Isa na lang sa akin ngayon, si Angel. Pag umalis sa kuya ko. Ganun lang. Kaya ngayon maraming nagpapagamot sa kanya, no? Dinuwag pa tao. Kaya pinagpala siya ng ganun yung mga kaibigan ko. Siya pinili. Snow White ang kwento. Sa kadailanang may mga duwende na gusto at handang tumulong kay Obet anumang oras. Sa aming pagbabalik tayo tutungo sa Baliwag, Bulacan upang bisitahin ang bahay na sinasabing pugad raw ng mga duwende.
Bayan, karaniwan na ang mga paring healer o kaya mga ordinaryong taong nagsasabi na sila ay nakakagamot. Pero maniniwala kaya kayo sa isang hukom o judge na naggagamot at nakapagpapagaling din ng mga sakit? Ayon kay Judge Florentino Floro Jr. ng Branch 73 ng Malabon RTC, siya ay pinagkalooban ng Panginoong Hesus ng pambihirang kakayahang manggamot. Subalit, noong Hulyo 1999, sanhi ng mga kasong administratibo ay pinatawan ng Korte Suprema ng Indefinite Preventive Suspension si Judge Florentino Floro Jr. dahilan sa ilang reklamo na ayon kay Judge ay pakana lamang ng kanyang mga kaaway na kanyang nasagasaan dahil sa kanyang mga psychic powers at kakayahang manggamot. May basihan ba ang pagkakasuspindi ni Judge Floro at saan nanggaling ang kanyang sinasabing pambihirang kakayahan para magpagaling ng iba't ibang karamdaman? Narito ang report. Nobyembre 5, 1998, nang italaga bilang Regional Trial Court Judge si Judge Florentino Floro Jr. ng Branch 73 ng Malabon RTC, at kaagad napansin ng kanyang mga kasamahan ang kanyang kakatuwang ugali at kilos. Mayroon pang mga prayer session, some verses sa Bible ay babasahin ng clerk of court, tapos makikinig kami na yung aming trial. At malapit na raw magtapos ang siglo, magbago na daw yung dahil magugulong na yung mundo. Kaya ang binabasa namin hindi yung sounds or yung sulat ng mga or yung word ni Christ mismo, but sa Book of Revelation. Dahil kasi para ang mga tao naman para mabigyan ng pag-unawa ng magandang balita. At bago magsimula ang mga paglilitis sa kanyang sala, ay ipinapaanunsyo pa ni Judge Floro ang kanyang qualifications and credentials na hindi naman nagustuhan ng ilan niyang katrabaho sa korte. Lahat naman ng newly appointed judge over the Philippines, talagang i-announce ng clerk of court base sa kanilang sa aming pag-uusap kung ano yung short introduction, mga 2 minuto na ako ay natapos ng Ateneo, AB, and law, honors, second honors, and then 87.55% sa bar, 1983, and then number 12 ako sa placing. Ito ang legal standing ko. Palagay ko, violation na ng canons of judicial ethics yan. Hindi mo kailangan announce yung qualification kung sino ka. The fact that you're there appointed as a judge, it follows. Hirap tanggapin ng ilan sa kanyang mga staff at kasamahan sa korte ay ang sinasabi ni Judge na meron siyang psychic at healing powers. The decision is based on facts and the evidence as well as on the law. Hindi pwedeng gagawa ka ng decision na base doon sa akala mo ay ganun ang nangyayari. Base sa psychic power mo, kung may power ka ba. Baliw. Kasi as a judge, you should separate your personality as a common tao and as a judge. Ayon kay Judge Floro, ipinagkaloob sa kanya ang kakayahang manggamot noong nakaraang Hunyo lamang. Pero matagal na ang kanyang psychic power at ayon sa kanya, ang kanyang pagkaka-appoint bilang isang RTC judge ay hinulaan niya at nangyari nga. This is a gift, kaloob, na pinakita sa akin through a vision of the oil. Nakita ko yung langis, June 3. Natutulog ako ng 6 o'clock to 7 na orasan ito ng mga kasambahay ko, 3 sila, at sinabi, nagsasalita raw ako ng Amen, Jesus. Pero bago ang kanyang kakatuwang panaginip, ay may paulit-ulit na pangitain si Judge na naging hudyat ng pagsisimula ng kanyang supernatural powers. October last year, nakakakita ako sa gabi, 12 o'clock to 1 o'clock ng fiery, glimmering, flashing, colorless, color